Ayan mga kalisto, today sasali tayo dyan sa Bulacan GMS Race Track. Kasakay na yung motor natin. Yan. Hopefully manalo tayo. Ito ang first time na sasali tayo sa isang motocross competition. Dito na ba natin masusungkit ang unang panalo mga kalisto? Ang motocross bike natin na ginastusan dahil na-scam tayo, dahil maraming sira, pinaayos natin yan. Hopefully manalo and mabawi man lang yung mga ginastos natin dyan. Yun, tara! Ano yung mga kalaban natin, mga kids? Oh, kaya tayo pwesto. Dalawa yung sinalihan natin mga kalisto. Sana manalo naman tayo kahit konti. Kahit minsan lang manalo tayo. Ayan na, hindi ko pa naibaba. Tayo lang pumesto dito sa init ah. Executive yun ha. Parang sa gabal lang ata tayo dito sa racetrack. Ang lalakas, ang bibilis. Ito naman 85cc. Tingnan nyo kung gaano kalupit yung mga takbuhan ng mga motocross. Mas buwis buhay ito kaysa trail eh. Grabe! 85cc lang yan. Wala na. Talaga. Pedro Balacina on the lead, followed by Larry Rivera. Grabe pala ang industriya ng motocross. Ganito yung expression ko throughout the race. Grabe. Sa trail nagsiksikan local enduro category. Pero dito parang 5 lang yung tumakbo. Uy. Tabihan ko to si Idol. Ayan mga kalaban natin.
talaga. Wala na pag-asa. And yun na nga, natapos din ang karera mga kalisto. So itong episode na to, share ko yung experience ko sa unang motocross race na sinalihan natin. Ngayong araw, nasubukan natin yon mga kalisto. Kung di ka pa subscribe sa aking channel mga kalisto, subscribe ka na dyan sa baba and click that bell notification. And ini-expect ko, mas madaling manalo dito sa motocross track. Dahil sa motocross is merong beginner category. And totoo nga sigurong mga beginner yung kalaban natin pag dyan sa motocross. So yung motor natin is pang motocross talaga. Dyan po talaga binild ang motor natin, hindi sa trail. Yang Husqvarna FC250 2019 natin. Kung di nyo pa napanood yung pag-restore natin dahil na-scam tayo dyan, nasa description po. Panoorin nyo lang dito na very successful po ang pag-restore natin. Till now, wala pang aberya. Napakasarap gamitin. Environment ng motocross, na-amaze talaga ako mga kalisto. So yung pagpunta pa lang dun sa event, meron na agad mga parkingan. Laging accessible ang motocross track. Trail race na sinasalihan natin, medyo malalim. Medyo malalim po yung pupuntahan yung papasukan nyo. Hindi ganun ka-major race po yung sinalihan natin. Meron talagang malalaking event na dinadayo ng motocross. Soon, ma-experience din sana natin yan mga kalisto. And then yun, halos lahat nakasasakyan sila. Walang nag-ride all the way. Mga isa, dalawa, may nag-ride all the way akong kakilala na kausap. Pero most of the time po is kasama nila yung pamilya nila, tito, lolo, nandun mga kalisto. Dahil nga, most of the time, ang mga motocross rider is may sasakyan, may trailer, may van na pwedeng isama yung family nila. Then may tent, meron pa atang mga upuan na defolding, magluluto pa sila yung iba doon. And yun, family bonding po yung motocross race and motocross environment mga kalisto. Which is sa trail, marami pong solo dahil nga nasa bundok pa, medyo malayo pa, ganito, ganyan. And mahirap puntahan ng nakasasakyan, dapat 4x4, ganon, pagka trail race. Napansin ko pa, nakaka-amaze po yung kids category. Usually po, ang kids category dyan sa mga trail race natin, enduro race na sinasalihan natin is konti lang sila. Grabe mga kalisto, napakaraming kids, napakaraming sumali dun sa kids category. And most of the time, nandun yung mga parents nila, nandun yung lolo, lola, nandun sumusuporta sa kanila mga kalisto. Iba po siya mga kalisto talaga. Napakarami kids category Samantalang doon sa trail race or enduro cross, konti lang yung bata category. Yung kids category, konti lang po. Tapos, ang iikutan lang nila minsan is yung hindi yung mismong trail track ang iikutan ng mga bata. May 50cc, 80cc, ang liliit po nila. Pero grabe kung tumalon mga kalisto. Ang lulupit ng mga kids sa environment ng motocross mga kalisto. Grabe ang lupit ng mga bata. Yung mga laging nananalo nga sa trail race, hindi naman ganun kataas lumukso Pero yung mga bata talaga dun sa motocross, grabe mga kalisto. Ang tataas ng lukso mga kalisto, talagang nakaka-amaze. Triple jump po napakalayo. Napakalayo, napakataas ng lukso. Talagang malulula ka sa video. Mukhang mababa, pero sa actual mga kalisto, talagang nakakatakot. Kung kasing taas nga lang ng tao na lukso sa trail race, nakakatakot, nakaka-amaze na. Grabe dito sa motocross mga kalisto. Ganun na pala kalupit ang mga batang generation ngayon mga kalisto. Ang taas and grabe yung suporta ng magulang. Nakaka-amaze, grabe. Sa trail race, enduro cross, konti lang yung mga veterans, yung mga golden class, 40 and above, 50 and above, konti lang. Pero dito, grabe, ang dami nila mga kalisto. Tapos, lahat naka-production. Ang tataas ng lukso mga kalisto. Ang lalakas nila, grabe. Parang mga 25 years old lang kung magluksuhan yung mga yun mga kalisto. Hindi ko alam. Tingin ko lahat ng motocross competition ganito. Tingin ko hindi lang dyan sa Bulacan.
ang malaking pinagkaiba sa trail race is, mga kalisto, doon sa local category, local enduro category, which is sa trail, nagsisiksikan tayo doon. Diyan yung mga DT, CRF, KMX, etc. Minsan hinihiwalay pa yung 2-stroke tsaka 4-stroke kasi nga sobrang dami. Pero dito sa motocross, mga kalisto, sobrang na-amaze na naman ako dahil ang naglaban lang 4. So, dapat pala sumali na lang ako doon sa local enduro para siguradong pang-5 tayo. Grabe! 4 lang sa local enduro. And then doon sa beginner na sinalihan ko, 17 rider, 17 na production. Ang mamahal ng motor nila. Production lahat, mga kalisto. Buti na lang production yung dala ko. Doon ka talaga makakita puro production ang mga kalaban mo, mga kalisto. Beginner pa lang yan. Beginner pa lang sila. Yung kahilera na ng mga pro talaga na sumasali sa motocross, katakot-takot na talaga yung mga luksuhan, nagwi-whip, nagwi-whip, etc. Pero kaya naman ng mga bata and veterans yun. Kaya naman nila, pero talaga yung pro, grabe, talagang napanganga na lang ako sa buong event na yun na gusto ko na talagang bawiin yung registration fee. Ang registration fee po is 500 pesos. Kung dalawang category sinalihan ko, so 1,000 pesos. 500 pesos per category, which is kapresyo lang din yung mga trail race natin. Ito pang kagandahan dito sa motocross environment, mga kalisto, is yung starting line. Talagang walang dayaan sa starting line dahil may gate. Karamihan ng mga trail race, wala ng gate. Ito, may gate. Yung gate, yun yung biglang babagsak yung gate, sabay-sabay kayong aarangkada. Which is, dun sa trail, mostly na sinasalihan natin is walang ganun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yung 4 pa lang, nagsisigo na yung mga iba. 4, 3, yan, nag-go. 2, 1, tsaka lang nag-go yung mga anis. Yan, marami mga nasa 4 pa lang seconds, 3 seconds, nag-go na yan dyan sa trail. Pero dito, wala talaga. Talagang hindi ka makakadaya. Sabay-sabay talaga yung bagsak ng gate. Sabay-sabay kayo. Unahan, ang tinatawag nila doon ay whole shot. Run ako, tumakbo, umikot. Akala ko tapos na, mga kalisto. Isasakay ko na sana yung motor sa sasakyan at uuwi na sana akong luhaan. Shout out Romel Pastrana. Pinigil niya ako. Bakit ka uuwi? Meron pang second hit. Doon na yun na-amaze, mga kalisto. 2 hit pala per category. Bihira sila mag-announce ng first and final hit. Ibig sabihin nun, 1 beses lang kayong patatakbuhin, which is very rare. Rare na lang daw po yun yung may ganong category yung may ganong senaryo sa motocross is very rare na lang. Yung 1 takbuhan lang. So wala pala talagang dayaan. Mahirap makatsambang manalo pala sa isang motocross dahil 2 beses mo dapat talunin, 2 beses mo dapat i-prove ang iyong sarili na mabilis ka. Hindi pwedeng na aksidente lang, nag-champion ka na aksidente. Hindi. May first and second hit pa pala yun. Hindi ko alam kung paano nila kinukompute yun. So may pag-asa ka pang manalo sa second hit. Yun, mga kalisto, nakaka-amaze talaga. Sobrang layo ng environment ng motocross. Ayan, nalobat tayo. Ang sumunod, mga kalisto, na na-observe and na-experience ko and nasaksihan, hindi pala yung pinakamataas ang lukso, yun yung mananalo. Yung iba pala, mataas yung lukso pero mabagal. Yung iba naman, mababa lang ang lukso pero mabilis. May mga ganong case pala. No need pala na sobrang taas yung lukso. Kung sino ang mas mabilis umikot, hindi yung pataasan ng lukso. Kasi yun ang mindset natin, mas mataas yung lukso, mas matagal siya sa ere, mas magaling at mas mabilis at mas malaking chance ang kanyang pagkapanalo. Which is hindi pala. Hindi pala ganun sa motocross, mga kalisto. Yung palang motocross, mga kalisto, yung pag binabasa nila yung lupa, hindi pala yun para mahirapan. Kasi sa trail, pag basa yung obstacles, basa yung racetrack, sa trail race is mahirapan ka, mas mahirap umakyat, mas enjoy, mas maputik, mas madulas, mas mahirap akyatin. Hindi pala. Binabasa po yun
para hindi maalikabok. Sobrang alikabok kasi pag hindi binasa. Kasi hindi mo naman na kasi makita pag sobrang alikabok. Hindi mo na makikita yung landing, pag nahuli ka, etc. Hindi ko alam. Pero binabasa nila yan. Akala ko noon, para mas mahirap. Hindi ko pa sure kung ano pa yung dahilan bakit nila tutubigan yun. Yun ang number 1 na ang alam ko is para hindi maalikabok dahil sobrang alikabok nga naman. Pati audience maalikabukan. Kung gusto niyo ng ganitong klaseng content mga kalisto, subscribe ka naman dyan sa baba. Kung gusto niyo sumali sa mga motocross competition, masaya din po. Magjo-join pa ba ako? Yes, definitely. Tatanggalin lang yung lula ng airtime. Yung nasa ere ka, nakakalula po. Feeling mo napakataas na pero sa video, napakababa lang pala sa personal. Sa mga audience, ang baba lang ng lukso mo. Feeling mo lumukso ka na ng isang bundok. Pero yung pala, isang dangkal lang pala yung lukso mo. Ganun po ang feeling ng motocross. As a rider, nakaka-enjoy din palang sumali. And sulit nga dahil 2 run kayo. Walang tsamba, mababa ang chance ng tsamba winning. Yan. Bonus! Hindi gaanong mahirap maglaba kasi hindi naman ganong kaputik. Di kagaya ng mga trail competition, talagang napakaputik. Ano pa ba ang main pinagkaiba between motocross and trail enduro cross race? Comment below. Baka may nakalimutan pa tayo mga kalisto. By the way, nandito tayo sa mini warehouse. Kaya sobrang busy po. Mini warehouse natin to. Sa online. Yan, follow us. Lazada, Shopee, TikTok, etc. Order dito legit items. Meron din pang motocross na mga parts. KTM, CRF, YZ, etc. Meron naman po tayo. Unti-unting dumadami ang pyesa nating mga pyesa nating pang motocross and pang dirt bike mga kalisto. Yan, baka hindi nyo pa alam yan. Shopee, Lazada, and may personal shop tayo. Pwede rin kayong mag-walk-in doon. Or kung gusto nyo ng cash on delivery dahil malayo tayo, yan. Stay alisto always sa inyong ride mga kalisto. Enjoy nyo lang ang bawat oras. Let's go mga kalisto. Let's ride. Yep.